Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ako po ang inyong kapatid na si Lucila na nagmula sa Doro Faith Church. Tayo pong lahat ay mag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga, kaya tayo pong lahat muna ay umawit sa Panginoon. Purihin ka, O Diyos, yes Lord. Ayan ay nagsamba, kalhatian, kalulan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang unay na Diyos, ikaw ang katulad, kay mag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, hindi ng aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Yes, O Lord. Ang alay ay ipagsamba, kalwalhatian, kalagpasan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang ulay na Diyos, ika'y walang katulad, ikaw lang iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Ikaw ang buhay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Ikaw ang ulay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Ang aming awit, dinggin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Ikaw ang unay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin, sisigaw sa buong mundo. Sisigaw sa buong mundo, sisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Ikaw lamang ang Diyos. Hallelujah. Ikaw lamang dapat namin papurihan, pasalamatan at sambahin. Napakadakila mo, O Lord. Hallelujah. Dakilang Ama, sa pangalan ni Jesus, sa umagang ito,
Hallelujah. Nawa, samahan mo po kami sa pag-aaral ng iyong mga salita upang sa aming gagawin sa maghapong ito, ikaw ang aming maparangalan. Hallelujah. Salamat Lord sa pagkakataong ito na kaming muli ay makapag-aaral ng iyong mga salita at sa iyo lamang namin maibigay ang mataas na parangal. Hallelujah. Sa iyo po ang papurit pasamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Pag-aaralan ay samahan niyo po ako sa aklat ng Kawikaan 3, Kabanata 3 at sa Proverbs 3 verse 5 and 6 po mga kapatid. Ang sabi po dito ng salita ng Diyos, trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Seek His will in all you do, and He will show you which path to take. Amen. Napakabuti ng salita ng Diyos. Hallelujah. Ang sabi po dito, trust the Lord. Amen. Saan po ba natin unang ginagamit ang ating oras paggising po natin sa umaga? Mga kapatid, tayo pong mga anak ng Panginoon, ng Diyos, dapat po sa tuwing umaga po na pagmulat ng ating mata, tayo po agad ay bigyan natin ng kahit na 5 minutong pagbabasa ng salita. Salamat at paghingi ng gabay para po sa maghapon na ating tatahakin. Amen po mga kapatid. Kasi po kung minsan po tayo po lahat po ng bagay sa buhay natin, lagi pong nagmamadali tayo, lagi pong nalilimutan na po natin na dapat muna tayong magsangguni sa Panginoon bago natin gawin, bago natin ihakbang ang ating mga paa sa mga nais nating puntahan. Di po ba mga kapatid? Kung minsan po na isasantabi natin ng Panginoon, pero ang sabi nga ng Panginoon dito sa salita, seek His will in all you do. Sabi nga, lagi po natin siyang hanapin. Sa paggising po natin sa umaga, salamat po at nagising po tayo. Dahil yung ating pong pagtulog, tayo po ang nagplano nun, pero yung ating pong paggising, ang Panginoon po ang may hawak kung tayo pa ay magigising pa o hindi na, di po ba? Kaya dapat po sa umaga paggising pa lamang po natin, tayo po ay magpasalamat agad sa Panginoon at hingin natin yung kanyang gabay sa bawat oras. Amen? Mga kapatid, minsan po lagi po tayong maraming iniisip, lagi po minsan pagbangon po natin, tatayo na tayo, pupunta na po tayo sa kung ano ang nais nating gawin, maghahanda ng pagkain, kakain, na minsan po hindi na po natin naaalala ang Panginoon na siya po muna ang dapat nating pasalamatan. Amen? Kaya minsan di niyo po ba napapansin na bakit po minsan sa maghapon po, minsan mayroon po tayong hindi na pagtatagumpayan. Mayroon pong pangyayari na hindi natin inaasahan na nangyayari. Kasi po, nag-uumpisa po tayo na wala pong gabay ng Panginoon. Ang sabi po ng ating Panginoon na, meaning po ng ating pag-aaralan ay bago po tayo magdesisyon, bago po tayo natin simulan ng lahat, bago po natin gawin ang mga bagay-bagay, bago po pumasok sa eskwela, bago magtrabaho, kung ano man ang mga yun, use our time first in prayer, not in planning in what. Bigyan po muna natin ng time ang Panginoon. Isangguni po muna natin sa Kanya yung oras na yon na tatahakin natin sa maghapon. Kasi po minsan po, tayo po lalo na po ang mga nanay, ang mga magtatrabaho, pagising po ng umaga, ligo na po yan. Pagkatapos po kain, minsan nga po pati yung kinakain natin, di man lamang po natin maipanalangin. Kasi po lagi po tayong nagmamadali. Kapag daw po tayo nagmamadali, di po ba minsan namamali po yung ating mga ginagawa. Kasi wala po yung paggabay ng Panginoon, wala po yung pagturo ng banal na espiritu, ano ang dapat nating unahin. Minsan,
hindi po natin, nakakaligtaan po natin na sabihin sa Panginoon na, Lord, gabayan mo po ako, samahan mo ako sa maghapong ito. Pero ang dapat po, lahat ng pinaplano natin, ipagkatiwala natin sa Panginoon. Trust in the Lord nga po lahat daw po ipagkatiwala natin sa Panginoon. Lord, sa umaga pong ito po ang aking gagawin, ito po ang aking pupuntahan, ito pong nais kong gawin, mag-a-apply po ako ng trabaho, papasok po ako. Sa iyo ko po ipinagkakatiwala ang lahat. Wala po kaming magagawa, wala po akong magagawa kung hindi mo po ako sasamahan. Nandun po yung tamang daan na ating tatahakin sa maghapong ating babakahin. Kasi nga po, minsan hindi po natin alam anong mangyayari. Hindi nga po natin trust ang yung ating buhay. Minsan, ang dami po nating pinaplano. Minsan, ang dami po nating nais gawin. Nagmamamadali tayo sa bawat naisin natin. Nagmamadali tayo sa bawat gugustuhin natin. Nag-shortcut po tayo sa bawat nais natin. Minsan po, gagawin natin yung gusto ko itong gawin. Hindi pupunta ako sa ganun. Nang wala man lang po tayong hininging pahintulot sa Diyos o hininging gabay ng kanyang banal na espiritu. Di po ba minsan tayo po, bago umalis, di po ba ganun din po magpapaalam tayo sa ating magulang, magpapaalam tayo sa ating mga anak na aalis. Ganun din po, dapat po, pagmulat ng ating mga mata, siya po agad ang ating konsultahin. Siya po agad yung ating hingan ng bawat pangangailangan natin. Yung gagawin natin sa maghapon. Kasi di po ba, ang sabi nga po trust, magtiwala tayo sa Panginoon. Na hindi tayo imamali ng daan kung tayo nagtitiwala at hiningi natin yung gabay ng Panginoon sa ating buhay. Amen? Kasi ang mga tao po kasi ngayon, paggising ng umaga, telepono po agad ang hawak. Titingnan kung may nag-message, titingnan anong balita, titingnan kung ano. Hindi man lamang po nila muna maisip na buksan ng Biblia, 5 minuto, isang verse, mabasa lang po natin. Yung pong verse na minsan, pag binuksan po natin ang Biblia, may bigla pong ituturo ang Panginoon. Ano po ba yung dapat nating gawin sa umagang yun hanggang sa maghapon na ating gagawin? Well, hindi po sasakop ng, hindi po yun uubos ng